naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na walang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Kaya pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Tuluyan ang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kasulukuyang administrasyon ang presidential sister at senadora si Amy Marcos at mananatili na lamang siyang independent candidate sa darating pong midterm election. Inamin ng senadora na nadismaya siya sa paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya siya nagdesisyong kumalas sa partido. Samantala, nagbabala rin ang mambabatas na ibubunyag umano niya sa mga susunod pang araw ang kanya mga natuklasan na ginawa ng administrasyon na anyay salungkat sa kanyang paninindigan. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean. Ali at Alex, tuluyan na nga nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuluyan ng kumalas si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-invoke niya ng ehekutibo ng executive privilege at sub-judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Lalo lamang itong nagpapalakas sa hinala na maaaring nalabag ang konstitusyon at nabawasan ang soberenya ng bansa sa pagdakip sa dating Pangulo. Sabi ng senador, ilalahad niya sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya na ginawa ng administrasyon na ani salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Hindi niya raw magagawang mangampanya at tumungtong sa entablado kasama ang iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Gaya ng kanyang naunang pahayag, sinabi ni Marcos na magiging independent candidate siya dahil higit sa anumang pakinabang sa politika, dapat manaig ang soberenya ng bansa at pagbibigay ng katarungan sa bawat Pilipino. Sa 11 campaign sorties ng alyansa, 5 beses lang sumama si Marcos, kabilang nasa Iloilo, Pasay, Bacolod, Dumaguete at Camarines Sur. Hindi na siya dumalo sa 2 rally noong nakaraang linggo sa Cavite at Laguna matapos ang pagdinig ng Senado sa isyu ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi na rin bilanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kapatid at tinanggal na rin ang kanyang mga posters sa kanilang campaign sorties. Iginagalang naman raw ng alyansa ang desisyon ng senador. Good luck sa kanyang kampanya rin ang mensahe ng kanilang campaign manager na si Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala kinansela ng alyansa ang 2 nakatakdang campaign rally ngayong linggo sa Pampanga at Malolos sa Bulacan. Sabi ni Tiangco, wala raw itong kinalaman sa pag-atras ni Marcos. Sa halip, karamihan sa kanilang mga pambato inimbita para sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato.
Si Senador Robin Padilla naman, plano nang bumalik sa Pilipinas para tulungan ang mga kapartido sa PDP laban sa kanilang pangangampanya. Ang senador ay nasa Netherlands mula pa noong March 12 para tignan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito rin ang tumulong kay dating Executive Secretary Salvador Miljaldea para madala ito sa ospital matapos siyang mag-collapse. Alex, sa pinakahuling survey ng SWS, si Senador Marcos ay nasa pang-16 na posisyon sa mga kumakandidato sa pagkasenador. Bukas, inaasahan siyang magsasalita ulit sa publiko sa pamamagitan niya ng kanyang ipinatawag na press conference. Alex. Okay, kanina nga, bagamat natanong natin ang ilang mga kapartido ni dating Pangulong Duterte na sa PDP laban slate, pero tumanggi silang na magbigay ng anumang mga reaksyon tungkol po dyan sa pagkalas ni Senadora Amy Marcos. Sa tingin ba ni Senadora na ang kanyang pagkalas ay maaring tumaas ang kanyang survey sa ginawa nito? Tatanong na ba natin siya? Yan ang itatanong natin sa kanya bukas, Alex. Pero may mga ugong din na balak siyang ampunin ng PDP laban. Pero wala pang opisyal na mga pahayag tungkol dyan. Oo. At yung sinasabi niya na meron siyang ibubunyag, ano kaya yun na magugulantang ba ang buong bayan dyan? Yan ang ating aabangan, Alex. Pero sa nakaraang pagdinig nga ng Senate Committee on Foreign Relations doon sa issue ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya yung naglantad ng mga dokumento tungkol doon sa paraan at mga ginawang pagpupulong ng ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga miyembro ng gabinete kung saan itinago sa publiko yung detalye at kung saan dadalhin ang dating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Kung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na walang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Kaya pinaglalaban yung mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka.